Graduating ako sa high school nung mag-organize ang school namin ng 2 days and 1 night spiritual retreat para sa amin. Actually, tradisyon na po ito sa eskwelahan para na rin makapag-relax at magkaroon ng reflection para sa mga graduating students. And of course, hindi naman lang din ito nangyayari o ginaganap ng aming eskwelahan kundi ng iba pang mga paaralan, lalo sa kanilang mga graduating students. Siguro ito ay ginagawa para ma-prepare yung ating mga sarili para sa mas mabigat na responsibility pagdating ng college. Pero dahil sa karanasan ko na makapanindig balahibo, hindi ko alam kung matatawag ko ba siyang spiritual retreat o spiritual disturbance. Bumiyahe kasi kami noon, Sir Red, ng 1.5 oras sa isang retreat house sa Tagaytay. Siyempre, hindi ko na po babanggitin kung saan doon. Bagamat malamig sa Tagaytay, may mas lalamig pa pala sa pakiramdam ko pagbaba pa lang ng bus. First time ko lang po maramdaman ito. Nakaramdam ako automatically, Sir Red, ng bigat sa balikat. Naramdaman ko yung kakaibang vibe ng lugar at parang may 100 mga pares ng mata ang nakatitig sa akin. Inisip ko na lang na hindi naman ako nakakakita ng multo kaya okay lang na nararamdaman ko lang sila. Pero ang hindi ko naisip na kahit hindi ko pala sila makikita ay mas maaari silang magparamdam sa akin at nangyari pa nga ito sa unang gabi namin. Kasama ang ilang classmates ko ay pinili namin ng isang room malapit sa CR na kung saan may view ng garden. 12 single bed ang naroroon sa kwarto pero 9 lang kaming magkakasama. Actually, Sir Red, ito po ay aming choice na magkakasama at hindi po ito dinesignate sa amin. So may cabinet sa likod ng pinto kung saan kami naglagay ng kanya-kanyang gamit hanggang sa nagkapilian na po ng pwesto. Pero nung time na pumipili kasi sila ay nag-CR ako at ang best friend ko kaya wala tuloy kaming masyadong choice kundi kunin yung mga naiwang pwesto. Pagkalabas namin ng CR, bungad agad ng kaklase ko. Jess, nakapili na kami ng mga beds. Basta pili na lang kayo dyan ni Ira sa 4 na naiwan. Basta dito ako ha. O ikaw kaya Jess, gusto mo dyan ka na lang sa row na wala mga katabi? At nahiga na agad ang best friend ko sa napili niya. Pagbibiro ko tuloy, ang daya nyo naman. Multuhin sana kayo. Hoy, walang ganyanan! Sabi naman nila agad at tumatawa pa kami pagkatapos. Since yun na nga ang naiwan, doon na ako humiga sa mga ka-row nung empty beds. Hindi naman talaga ako matatakutin, Sir Red. Pero dahil nasa kalumaang lugar kami, nagsimula na maglaro ang imahinasyon ko. Iniisip ko, paano kung mangyari sa akin yung mga pagpapakita ng multo katulad sa mga nadidinig ko sa inyong mga kwento sa Hilakbot at Sindak? O kung hindi naman kaya, ay may makita akong mga nakahigang katawan sa mga bakanteng kama na karoko katulad nung ilang mga nadinig ko sa inyong mga Manila encounters at sa mga Baguio encounters na feature ninyo. Pero dahil mas inintindi ko yung pagod, nakatulog ako. Pagtingin ko sa cellphone ko, 2:00 na ng madaling araw. Naalimpungatan ako in short. Ilalapag ko pa lang sana yung cellphone ko nang bigla pong may ingay akong nadinig. Parang may kung anong ungol. Pinakikinggan kong maigi kung saan ito nanggagaling. Bagamat madilim, hinanap ng mga mata ko kung ano iyon. Pagtingin ko sa gawin ng cabinet,
Kitang-kita ko talaga, Sir Red, na dahan-dahan itong bumubukas. Ginusot-gusot ko ang aking mga mata. Iniisip ko na baka naaalimpungatan o nasa loob ako ng isang panaginip. Pero totoo na sa muling pagtingin ko sa cabinet ay tuluyan na nga nagbukas ang pinto nito. Kitang-kita ko yung mga hinangir kong mga damit. Sa sobrang takot ko ay napatalukbong ako ng kumot. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinusubukan na matulog muli, pero makalipas ang ilang sandali, naalimpungatan na naman ako. Narinig ko yung tunog kagaya ng nadinig ko kanina at muli sa pagtingin ko sa cabinet, dahan-dahan naman ito ngayong sumasara. Kinikilabutan na ako sa mga nangyayari. Sinubukan ko pang silipin yung mga kasama ko pero himbing na himbing silang lahat. Kahit sobrang hilakbot ang aking nadarama ng sandaling iyon, nilakasan ko pa ang aking loob kahit talagang nangingibabaw ang kabog ng dibdib ko. Tiningnan ko ulit yung cabinet hanggang sa tuluyan na po itong magsara. Hindi nagtagal. May mga estudyante na rin akong naririnig sa gawing CR. Pag-check ko sa cellphone, 4:30 na po ng madaling araw. Kaya tumayo na ako at binuksan ang ilaw. Agad kong nilapitan ang cabinet. Sinubukan kong buksan at isara. Paulit-ulit hanggang sa nagulat ako dahil nagtanong si Ira. "Oy, anong ginagawa mo?" Wala. Sinecheck ko lang itong cabinet kung may sira eh. Pagdadahilan ko. Sa pag-check ko ng cabinet, kailangan talaga na meron kang certain force para mabuksan ito. Napatingin pa nga ako sa bintana na baka may pumasok na hangin at ito yung may gawa sa pagbukas-sara ng cabinet, pero nakasara po ang lahat. Dahil ayokong matakot yung mga kasama ko, hindi ko na lang po ito ikwinento sa kanila. Buong araw, wala naman po akong naramdamang kakaiba. Okay na okay at na-enjoy ko iyon. Wala naman na din akong naramdaman na katulad nung pagsampa ko pa lang dito. Inakala ko na baka imagination ko lang lahat ang nangyari kagabi at nung madaling araw dahil sa pagod sa biyahe at iba't ibang activities. Pero hindi ko alam na ang huling activity namin pala ay meron ding pagpaparamdam na magaganap. By this time, Sir Red, hindi lang sa akin kundi sa buong grupo na namin. It was the last day ng aming retreat. Sa last activity namin, pinaghiwalay ang mga babae sa lalaki. Kaya lahat kaming mga babae ay nasa second floor. Sabi ng pastor sa amin, may mga bagay tayong hindi masabi sa mga magulang natin, di ba? At madalas hindi natin ito na ipaparamdam. Kaya ang activity natin na ito ngayon ay gagawa kayo ng liham sa inyong mga nanay at tatay na nagtaguyod sa inyo. You can say everything. So nagsimula na kami magsulat. Dahil wala namang upuan, lahat kami ay naka-Indian seat at ginamit na lamang namin ang upuan para maging sulatan. So bilang seryoso ang lahat sa paggawa ng liham, lahat ay tahimik. Although may maririnig ka sa mga ilan naming kasama na tila nagmumurmur dahil parang doon nila kinukuha yung kanilang isusulat. Pero karamihan ay focus sa paggawa ng kanilang liham. Hanggang sa ilang saglit pa, may narinig kaming nag-humming. Voice humming siya ng isang song in a very slow at nag-e-echo pa nga. Napatingin ako sa best friend ko. Nagbabaka sakali na siya yung gumagawa nun. Pero concentrated talaga siya sa ginagawa niya. Kaya pinagsawalang bahala ko na iyon at ipinagpatuloy ang pagsusulat.
Pero habang tumatagal ay lumalakas yung haming. Inisa-isa ko nang tinignan yung aking mga kasama. Baka sa kanila o madidetect ko kung kanino nang gagaling yun. Pero ganun din sila. May tumitingin sa akin, sa mga katabi ko, at doon ay tila nag-uusap ang aming mga utak. Parang sinasabi, "Sino yun?" Hindi namin malaman kung kanino nang gagaling, kaya ipinagkibit balikat na lang namin lahat. Pero patuloy pa rin yung paghahaming. Hanggang sa hindi na po nakayanan nung best friend ko dahil tila nadidistract siya kaya, "Huy, ikaw ba yun?" Pero wala pong sumagot sa amin. Nagmuestra na lamang ako ng aking daliri sa aking bibig at ilong na tila baka sinasabi kong, "Shh!" Hanggang sa nagawi ang aming tingin kay Pastor. Mukhang bothered din siya dahil maging siya ay nadidinig yun. Lalong lumakas yung paghumming na parang ang lapit-lapit na ng gumagawa nito. Nag-e-echo talaga si Red. Kung kaya't nagulat na lang kami dahil nagsalita agad si Pastor. "Ay wait, ganito na lang. Papatugtugin ko na lang itong instrumental na nasa cassette para nang sa ganon ay mas maramdaman ninyo yung inyong pagsusulat at damang-dama din yung ginagawa ninyo. Okay ba?" At nagsimula na nga siyang magpatugtog. Wala pa nga sa chorus yung kanta. Bigla ay tumigil yung cassette. Lalapitan pa lang ng pastor yung cassette pero bigla na naman itong tumugtog at bumalik sa umpisa. Ganun na naman ulit. Huminto na naman kung saan ito unang huminto kanina at tumugtog na naman ulit na parang ni-rewind. So dahil ilang beses nang nangyari yung pag-i-start ng cassette, nagpanik na kaming lahat. Nagkaroon tuloy ng bulong-bulungan. Dahil hindi na rin kami mapakali, pinag-early break na kami ng pastor. Halos lahat ay nagsipag-unahan pababa dahil sa tinatagong takot. Pero yung iba ay nagdadalawang isip kung bababa pa ba. Isa ako sa mga nahuling bumaba at nang madaanan ko yung isang vacant room doon sa Red, as in legit at hindi ko ma-explain kung bakit otomatikong nagsitayuan ang balahibo ko. Wala naman po akong naaninag sa loob ng room na iyon. Pero sinabi ko na lang sa best friend ko na, "Bilisan mo nga maglakad, Ira." At hinihila ko na siyang maglakad. Napag-usapan na lang namin ang nangyari nang matapos na ang retreat. Hanggang ngayon nga ay wala pa rin makapagpapaliwanag kung ano ang tunay na nangyari. Ayaw ko na rin namang alamin si Red kahit pa nga paminsan. Natatakot pa rin ako kahit sa isipin na i-check o halungkatin ang history ng naturang lugar. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.